Kung inyo nga pong matatandaan mga idol, isa nga sana sa mga kondisyon ni LeBron James sa pagsali sa Golden State Warriors kung makukuha ng kanilang team si Anthony Davis mula sa Washington Wizards sa isang trade. Kung sakaling natuloy ito, marahil sa malamang, mas pinili sana sila ni LeBron imbis ng 76ers. Kaya ang tanong ngayon, bakit nga ba hindi natuloy ang trade ni Anthony Davis papunta sa Golden State Warriors? Well, ayon kay Anthony Slater, mismong sa loob na nga ng prangkisa, may ilang miyembro sana ng front office ng Golden State ang tumulak sa pagkuha kay Anthony Davis. Nagkaroon pa sila dito ng seryosong diskusyon, ngunit sa kasamang palad, nakapagdesisyon nga ang kanilang team hindi ito kunin dahil sa dalawang rason. Una, hindi nila afford ang kukunin nitong bagong kontrata. Pangalawa, meron nga siyang sunod-sunod na history ng injury. Magkakaroon pa ito ng negatibong epekto sa kampanya sa susunod na taon at posibleng masira pa nito ang chemistry ng kasalukuyang lineup. Kaya agad nga nilang sinarado ang ideya na pagkuha kay Anthony Davis. Samantala, para nga sa inyong kalaman, sinubukan rin naman sana ng Los Angeles Lakers pabalikin si LeBron James sa kanilang lineup ngayong off-season sa pagbibigay sana sa kanya ng bagong kontrata bago pa magumpisa ang free agency. Pero unfortunately, mismong si LeBron na ang kusang umalis sa team para sumali sa kanyang bagong kupunan na Philadelphia 76ers. At kahit man ilang linggo pa lamang wala si LeBron James sa Lakers, damang-dama agad ng kanilang team ang pagkawala. Una, ang pagbaba ng presyo ng kanilang tickets next season na posibleng magkaroon ng malaking epekto sa pagbagsak ng kanilang revenue next season. Pangalawa, malimit na rin naman nga silang pinag-uusapan ngayon ng mga analyst sa social media at sa syempre ibang mga liga. Habang ang pangatlong rason, delikado pa ang bagong owner na si Mark Walter matapos itong imbestigahan ng otoridad. Though hindi dito apektado ang koponan, isa na rin naman ito sa mga sinasabing epekto ng pagkawala ni LeBron James sa kanila. Sa kabilang banda, isa nga po ang Lakers sa may pinakamaraming ginawang pagbabago sa lineup, lalo ang starting five. Halos lahat ng mga starter na siyang bumuhat sa kanilang team last playoffs, tinanggal at umalis. Kaya walang ibang choice ang Lakers kundi bumuong muli ng chemistry kasama ang kanyang mga bagong kakampi. At inumpisahan ito ng pag-host ni Luka Doncic ng 4-day minicamp sa Slovenia kasama ang lahat ng player ng Los Angeles Lakers. Bali dito, magkakaroon sila ng workouts, golf at team bonding activities at lahat ng gastusin sasagutin mismo ni Luka. Simula nang umalis si LeBron James sa lineup ng Lakers, si Luka Doncic na nga ang kumuha sa kanyang pwesto bilang leader. Kaya mas malaki ang kanyang responsibilidad ngayon sa Lakers simula sa season at ginagawa niya nga lahat ng kanyang makakaya para lamang makabuo agad ng magandang chemistry kasama ang kanyang mga bagong kakampi.